Welcome to Donmar TV News Channel. Iginiit ni Attorney Melvin Matibag, Acting Secretary General ng Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan na personal o political interest ang dahilan ng public criticism ni Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng naturang opisyal, ang naturang usapin ay nagsimula ng nasabing senador na noong siya ay naging acting president ng naturang organisasyon at nang iminungkahi ng ilang partido nitong tumakbo ang Pangulo sa pagka-presidente na hindi nito sinang-ayunan. Diretsahan ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na maaari siyang tumakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections. Sabi ng Pangulo sa Taong Bayan, ikonsidera siya sa pagka-vice-presidente para maituloy ang mga nasimulan niyang programa. Pero paglilinaw ng Pangulo, nakadepende pa rin ang kanyang pagtakbo sa magiging desisyon ni House Majority Leader Martin Romualdez. Dati na kasing sinabi ng Pangulo na hindi siya tatakbong VP kung tatakbo si Romualdez. Samantalang si Senator Pacquiao sinagot ang naging patusyadahan nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin to. Natutuwa naman ako at na ipaliwanag ko yung side ko. Hindi, actually, lilinawin ko lang, hindi ko inatake ang Pangulo. In fact, tinutulungan ko pa para dahil sa korupsyon, dahil yung pagsugpo ng korupsyon. Dahil sa dami ng mga nagbigay sa akin ng mga papilis, dahil mga evidence ng korupsyon, sabi ko hindi ko naman pwedeng tutulugan ko o hindi ko aksyonan yon. Si Senador Pacquiao, Davao City Mayor Sara Duterte, ang ilan sa mga matutunog na tatakbo, posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa 2022. Samantalang si Congressman Romualdez, tinitimbang pa raw kung sasabak siya sa vice presidential bid. Sa sobrang tagal mo na sa pagkasenador, ngayon ka lang magrereklamo sa korupsyon. Alam mo pala na may korupsyon. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Pinili mong tumahimik ng 1, 2, o 3 o 4 na taon o 5 taon sa termino ni Pangulong Duterte sa isyu ng korupsyon. Kung mayroon man kapalang nalalaman, bakit tahimik ka sa panahon ngayon at bakit ngayon ka lang nagsasalita? Dahil ba malapit na ang eleksyon, kaya ngayon nag-iingay ka para mapansin ka ng tao na saan ang boses mo nung panahon ng kasagsagan ng korupsyon ng sinasabi mo? Mr. Senator, ang sabi mo, malala ang korupsyon. Ang tanong ko naman sa iyo, binasa ko na. Bakit ngayon ka lang nag-iingay? May alam ka pala ng katiwalian. Hindi ba ikaw elected kang senator? Trabaho mo, mandato mo na protektahan kaming mamamayan. Bakit ngayon ka lamang nagsasalita na kung ano-ano kay Pangulong Duterte? Hindi ba dati tudo papuri ka, tudo ka suporta, tudo pabango ang mga binabanggit mo kay Pangulong Duterte? Tama ba yung narinig ko sa sinabi ng isang member ng PDP laban na porki ba hindi ka nabigyan ng hinihingi mong pabor, nagkakaganyan ka na? Sa kanya-kanya tayong opinion. Number 2, nakatanungan ko. Matagal ka ng senador. 2012, West Philippine issue na yan. Pero bakit ngayon ka lang nagsasalita? Dahil malapit ang eleksyon, gusto mong magpabango ng pangalan mo sa publiko? Senator, ito yung number 3. Kung totoong walang kapalit ang tinutulong mo sa mga mahihirap, bakit mo binigyan ng kondisyon para pag ikaw ay binoto nila maging presidente, saka mo lang sila bibigyan ng bahay? Bakit hindi pa ngayon at hindi noon? Kasi Manny Pacquiao, kung ikaw ay makadiyos, walang hinihinging kapalit ang pagtulong sa kapwa sa anuman ibig. Sabihin iyon, kung hindi ka maging presidente, di hindi mo din tutulungan. Napaka-impokriti mo, makadiyos pala. Di ba? Makadiyos ka, di ba, Manny Pacquiao? Bakit hindi mo tulungan yung mga kababayan natin na talagang naghihikahos sa bayan? Totally nga, Senator, kahit hindi ka nga senador, kahit hindi ka politikong tao, kayang-kaya mo magpagawa ng bahay. Kahit siguro 5,000 pamilya
kaya mo magpagawa ng 5,000 bahay eh. Kasi sa Senado, ikaw isa sa pinakamayaman dyan. Di ba? Halos ang kwarta mo, dolyares. Di ba? Hindi ka naman yung masasabing politikong mahirap. Di ba? Kayang-kaya mo eh. Pero, ika nga eh, kailangan mo tumulong, pero kailangan iboto ka muna para maging pangulo ka. E paano kung hindi ka pala naging pangulo ng bansa? Hindi mo ibibigay ang tulong na bahay na sinasabi mo. Hindi mo ibibigay yon sa kanila. Hindi umasa lang din pala sa walang mga kababayan natin. Senator, number 4 na katanungan. Bakit hindi mo alam sa PhilHealth issue? Nasaan ka nung panahon ng nag-audit ng COA ang 15 billion peso na hindi naman nawawala? Busy ka sa training. Paano kung ikaw ay naging presidente tapos biglang meron kang laban? Pwede ba yun? Ano ka ba? Senador ka ba? O sportsman ka? Ano ba ang mahalaga sa iyo? Ang pagiging senador o ang pagiging boksingero? Dahil sa boksingero, kumikita ka dyan. Legal. Di ba? Dito, sa pagiging senador, kikita ka din, pero magkano lang ang sahod ng senador? Maliban na lang kung ikaw ay magnanakaw sa kaban ng pondo ng gobyerno. Sa tingin ko, hindi ka naman siguro nagnanakaw. Di ba? Pero ang tiyak ako sa iyo, isa ka sa hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kaya ka nga nakasuhan dati, di ba? Ng tax evasion ng panahon ni dating Pangulong Aquino. Baka sabihin mo, mapanirang puri yun. Lumabas yun sa national news, di ba? Then, tinatanong ko lang, kasi ang galing mong bumabak sa administrasyon. Ganito, ganyan. Sinasabi mo, malala ang korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Eh bakit hindi mo kasuhan yung mga sinasabi mo? Bakit hindi mo isiwalat? Bakit hindi ka magpatawag ng Senate investigation? Kung meron kang hawak na sapat na katibayan. Di ba? Number 5, nakatanungan ko sa iyo. Sinabi mo na hindi na kailangan ng utak sa pagiging presidente. Kung ikaw ba ay mananalo bilang presidente, pwede bang kunin namin ang utak mo bilang presidente? Tanga ka lang, wala kang laman ang ulo mo. Gamitin mo ang puso mo. Kilala mo ba si King Solomon, the wise of king of the world? Bakit siya tinanong sa wise king of the world? Kasi ginagamit niya ang utak niya. Ginamit niya ang utak niya sa pagkukondisyon sa tama, sa pagdidesisyon sa tama ng kanyang nasasakupan. So, hindi natin gagamitin ang utak. So, ano ang silbi? Anong silbi mo, Senator Manny Pacquiao, kung puro utak lang ang gagamitin, kung walang, sinasabi mo nga, di ba? Hindi kailangan may utak ang pagiging pangulo. Doon pa lang malalaman na talagang wala kang laman. Di ba? Walang laman ang kukote mo. Dahil isa kang tanga, isa kang gago, isa kang estupido. Dahil isigit sa lahat, isa kang oportunista. Di ba? Number 6. Dito sa number 6 na babasahin ko, hindi pa po tayo tapos dito. Number 6, meron kang sinabi na isang presidente is anointed by God. So, ibig sabihin noon, anointed din si Pangulong Duterte. Kasi yan ang sinasabi mo. Ang presidente anointed by God. Now, totoo kang makadiyos. Bakit mo kinakalaban ang anointed by God na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kung talagang ikaw ay isang alagad ni Kristo. Di ba? Ang sabi mo, ang lahat ng mga inupo, ang lahat ng mga hinirang, lahat ng namumuno sa isang bansa, sa isang bayan ay anointed of God. Ito ang nakakapagtaka.
Manny Pacquiao. Ako hindi naman ako pastor. Ha? Hindi ako pastor. Pero may babasahin tayong talata ng Biblia dito. May babasahin tayo. Yan. Yan. Sa mga taga-Roma 13, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatatag ng pamahalaan. Umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan sa mga pinuno na hindi dapat katakutan. Di ba? Yan ang sinasabi sa Biblia, Manny Pacquiao, na kung saan ikaw ay nagtuturo ka ng mga makalangit, maka-words of God. Pero nagtataka ako Alam mo, tama ang sinabi ng banal na kasulatan Hindi ko na natandaan kung anong verse ito Oo. Alam mo yung sinasabi sa Biblia? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sila yung mga bulaang propeta na nagkakatyang nakaputi, nakaabito, na akala mo yung mga maaamon tupa, maaamon demonyo. Alam mo, Manny, lahat ng karangyaan nasa buhay mo na. Lahat ng kayamanan nasa buhay mo na. Nag-aral ang anak mo sa magagarbong eskwelahan. Di ba? Isang bagay ang kulang sa iyo, Manny. Isang bagay. Alam mo kung ano yon? Yung utak, puso, kung paano rumespeto sa kapwa. Yan ang wala sa iyo.